Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo nandun, ano? Ngayon po ay Huwebes, ano? Araw ng Huwebes. At alas 7 na, 15 ng umaga, ano? 61 degrees. Tingnan, kita nyo naman, madilim pa rin, ano? Alas 7 na. Hindi katulad dati, mga nakailang nakaraang buwan na alas 7 mataas na ang araw. Ngayon po ay madilim pa rin dahil po humahaba na naman ang gabi o ang dilim at umiigsi ang araw, ang daylight, malapit na mag daylight saving time. At any rate, so by the way, ito nga pala ang daylight saving time, malapit na mag-normalize uli ang oras, At any rate, so kamusta po kayo dyan sa Pilipinas? Alam ko po na kayo ay binabagyo diyan ng bagyong Christine. Sana ay maging maayos po kayo at ligtas, lumipat po kayo sa ligtas na lugar. Balita ko po pati halos buong Pilipinas na. Tamarin, Bicol region, ngayon nasa Maynila na ang baha. Okay, so Batangas, talaga naman po, talagang ganyan naman ata ngayon, bagyo sa Pilipinas ng ilang buwan na. Alright, so sana po ay kayo maging ligtas, punta po sa ligtas na lugar. So okay, so kahit po ganyan na nangyayari sa Pilipinas, ay sana ay maging maayos po kayo. Alright, so kamusta na po dyan? Itong balita ko ay may mga balita diyan na tuloy-tuloy na talaga ang pag-iimbestiga sa mga EJK na nangyari noong panahon ni Rodrigo Duterte, At lalo na dito sa Senado, magtutuloy-tuloy na daw, At ang magsisimula ata sa Lunes, if I'm not mistaken, ito po ang magpe-preside ay ang Blue Ribbon Committee, na pinamumunuan ni Pia Cayetano. Pero mukhang busy daw po si Pia sa kanyang kandidatura bilang electionist, re-electionist ay nitong si Senator Coco Pimentel ang designated head, So okay, good. Hindi po natuloy na pamunuan ni Bato de la Rosa ang investigasyon nito katulad ng gusto niya. Gusto niya si Shots at saka si Bongo, Pero mukhang hindi po pwede, dahil ang Senado po is on session at ang the only pwede pong magbigay ng motu proprio investigation ay ang Blue Ribbon Committee during recess, katulad ng panahong ito. So mabuti naman at hindi si Bato at saka si Bongo ang magpe-preside ng investigasyon na yan, kasi po lumalabas po sa Quadcom committee na napakalaki ng partisipasyon ng dalawang yan tungkol sa extrajudicial killings or na resulta ng drug war ni Duterte during that time. So imagine niyo na lang kung sakaling natuloy na sila ang mag-preside ng committee hearing na yan, o ng hearings na yan sa Senado or investigation sa Senado, at ang dalawang nag-iimbestiga ay malaki ang partisipasyon sa kanilang iniimbestigahan, di ba? It's a very delikadesa naman po ang kailangan naman natin, konting delikadesa naman po, Senator Bongo at Senator De La Rosa, dahil ay ikaw na ang investigador, ikaw na ang huwes, ikaw pa ang prosecutor, ikaw pa rin ang depensa, nilahat mo na. Okay, so mukhang marin naman po yan, nag-iimbestiga ka. Siyempre pag nakita mong ikaw ay may konting mali o maraming mali o yung abay pagtatakpan yan, natural lang po yan. That's a human nature,
So dapat lang na wag na silang mamuno diyan. Dapat nga mag-inhibit sila eh. Pero alam nyo, mas maganda rin yung hindi sila mag-inhibit, ano? Dahil sa tingin ko kung sila ay nandyan at a-attend at nabanggit yung kanilang pangalan at hindi natakot ang mga witnesses, ay may pagkakataon siyang sumagot. Ano? Sumagot sa pinararatang sa kanya o sa lumalabas na investigasyon. Maaari din siyang ma-question ng mga miyembro ng committee. No? So, in that way, hindi na po makakatakas yan si Bato at saka si Bongo na sumagot sa committee. Interparliamentary respect daw ay hindi na po interparliamentary respect yan dahil nandiyo na sila eh. Nasa loob na. So, hindi na kailangan sa tingin ko wala silang dahilan para hindi umattend, dahil obligasyon nilang umattend at pumasok sa trabaho, right? So tungkol naman sa mga testigo, alam naman po natin na hindi naman uma-attend itong si Bongo at saka si Bato de la Rosa sa Quadcom sa House of Representatives. Siguradong dito sa investigasyon tungkol din dyan sa EJK at saka sa war on drugs ni Digong, ay hindi na kailangan siguro ng supina, that's what I understand. Nandun na sila okay. At sa mga testigo, balita ko ay inimbitahan na po si Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo, na humarap at may pasabi naman na darating siya. Ayan, sabi, if I'm not mistaken, ay ang simula ay sa Lunes o baka dumating sa Lunes, darating sa Lunes. Pero bear in mind, matagal na rin pong iniimbitahan ng Quad Committee sa House of Representatives itong si Digong din, pero hindi po dumarating. Actually, nung pong huli nagpasabi na sabi darating, no show. Hindi rin po dumating, despite the fact na nagpasabi na darating, tapos hindi rin po dumating. At nagpadala na sulat ang abogado daw na hindi daw makakarating at sa susunod na hearing na lang daw kung kailan dahil masama daw ang pakiramdam. Alam nyo, marami pong dahilan, Kung sabi nga natin, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, darating ba si Rodrigo Duterte sa Quadcom Committee sa House of Representatives? Hindi po natin alam. Tingnan natin sa susunod na imbitasyon. At sabi ay most probably after November 1 daw. At gaganda na daw baka daw gumanda na ang pakiramdam ni Digong. Pero madali naman tanggihan uli yan. Baka sabihin ay hindi pa rin maganda ang pakiramdam. Ngayon, sa Lunes, kung sakalit matutuloy ang initial committee hearings sa Senado, kung saan nandun din inimbitahan din si Digong, ay yan po ba'y kaya ay darating? Ay awan, magkabul ka sa tambol, Mayor. Ang pinagtataka ko lang naman dito sa dalawang houses na to, sa Senado at saka sa Representative, yung ibang mga testigo, pag hindi dumating, ay contempt agad, kulong. Despite the fact na baka naman may mga magandang dahilan, may sakit, kung ano man, di ba? O kaya pag nandun during the hearing ay hindi nila nagustuhan ang sagot ng mga resource person, contempt. Contempt agad. Dito kaya sa pagharap ni Digong, kung sakali man at humarap. Kung sakalit hindi humarap sa susunod, ito kaya i-contempt nila? I doubt it. I doubt it.
Nandiyan po makikita natin ang difference, ano. Sabihin natin siya ay presidente dati, ano. Pero di ba dapat kung ikaw ay dating presidente at kung ikaw ay dapat o ikaw ay dating kagalang-galang at namumuno sa gobyerno, di ba dapat ginagalang mo rin ang proseso ng dating pinamumunuan mo? Di ba maging ehemplo ka katulad ni Pinoy, ano, during that time na iniimbestigahan ng kung ano ba yun, Mamasapano massacre ba yun? O Yolanda, during that time na after na si Digong na ang president, nung maging presidente na si Digong at natapos na yung kay Pinoy, nagkaroon po ng investigasyon sa Senado at humarap po si Pinoy, ano, nang walang takot, walang dahilan. Ito si Rodrigo Duterte, lahat na ng dahilan para maiwasan, ano, ang investigasyon laban sa kanya. Correct? Nasan yung kanyang balls? Kung meron man, ano, bola. No, yung bola niya, yun to. Alright, so nasan ang tapang niya? Ano, muna tayo, ito, kung anong unang presidente siya, kung ano sinasabi niya, ano. Ngayon wala na, talagang nawala na, nabahag na ang buntot, ano. So darating kaya siya? Malaman natin, ano. Sana dumating, ano. Sana maging ehemplo din siya, ano. Alright? At sana kung sakalit magmumura siya, na alam natin naman na yan ay palamura, ano, sa harap ng TV nagmumura, sa harap ng mga bata nagmumura. Pag nagmura po sa Senado o sa investigasyon na yan, ay sana naman na gawin ng mga kinauukulan ng mga senators at mga congressman na yan, kung sakali taharap at magmumura, ay sana naman po ay contempt din nila, ano. Bigyan nila ng, hindi, wag nilang payagang alipustahin ang dalawang houses na yan, ano? Alright, so malaman natin ang susunod na kabanata. Napansin nyo ba nga pala ito? Ang ganda ng dinadaanan natin, ha? Ang ganda ng mga kulay ng kapaligiran, ano? Kulay yellow orange, may orange, yellow green, ano? Yan po ay dahilan na ngayon po kasi ay fall, ano? So yan po, mga dahon na yan ay magsisimula ng malaglag, ano? At yan po ay dating green, ngayon ay nag-iiba-iba na ang kulay kasi po yan ay nasisimula ng malaglag at matuyo. Kasi nagpe-prepare na sila sa winter. Inire-reserve na ng mga puno ang kanilang energy, ano? Kanilang mga pagkain para sa winter. Panoorin po ninyo yan. Ang gaganda ng ating dinadaanan. Iba't ibang kulay, ano? Yan po ang paborito kong panahon dito sa Amerika, ano, ang fall, kasi napakaganda at napakakulay po ng kapaligiran. Yan po ay mga maple or oak trees, ano. Yung mga berde, yung mga anong yan po ay mga evergreen na hindi na nagpapalit ng kulay, hindi rin po natatapon ang hindi rin po nabagsak ang mga dahon ng mga yan, ano. Dahil yan po ay kaya tinawag na evergreen, pine trees, ano. Yan po ay evergreen. Forever green, ano. Pero yung po mga nagbabagong kulay na yan, ano, yan po ay mga maple, oak trees, kung ano-ano pa, ano. Hindi po yan mamamatay. Yan po ay tuloy ang buhay. Kaya lang mag-hibernate sila. Ibig sabihin nga yun, sa halip na nagbibigay sila ng energy, ini-spend nila yung kanilang mga energy sa mga dahon nila, ay sinashred nila yung dahon nila, ano, at yung kanilang mga natitirang power ay nakatira na nandun lang sa kanilang mga trunks and everything, branches, not on the tree, not on the how we call this, leaves. Alright, so yan, panoorin nyo, napakaganda, ano.
Sana ganyan din sa Pilipinas. Kaya lang po sa Pilipinas, kung mangyayari yan at magtataglamig, baka hindi po makasurvive ang mga Pilipino dahil ang mga bahay natin dyan ay hindi po equipped sa taglamig. Ano? Hindi po equipped sa taglamig. Kaya dito po, ang mga bahay natin dito ay equipped. May mga heater po. Ano? Heater talaga siya. Kasi pag taglamig at wala kang heater, nako, ay mamamatay ka sa lamig. Sobrang lamig po. Alright. So, yeah. Tingnan na lang po ninyo muna itong aking dinadaanan para mag-enjoy. Hindi ko na muna ititigil ang aking video. At hanggang maya-maya pag wala na ako nadadaanan, saka natin ititigil. Ano? Okay? So, just continue watching. Bye-bye. Have a good night. Have a good day, I mean. Gusto ko na matulog agad. Kasi simula lang ng araw. Bye-bye. Oh, ayan pa pala, oh. Ang ganda-ganda. Babay na agad ako. Ayan pala, oh. Ang ganda-ganda, oh. Ito niyo yan. Yan. Yan ang mga magagandang kulay ng ating dinadaanan, ano. Tapos ng konti para makita natin ang kulay ng mga dahon. Yeah. Okay. So dyan po sa atin sa Pilipinas, ano nga pala, ingat po kayo diyan, ha, dahil talaga namang napaka tindi ng bagyo na yan. Napaka dami ng ulan na ibinubuhos, ano, si Christine. Ano, napakaganda pa naman ang pangalan na Christine. Pero hindi maganda ang ibinibigay na ano, na bagyo at ng sobrang ulan. No? Nakita ko po ang ilang mga videos and footages sa Bicol region, sa Batangas, no? Talaga namang sobra ang ulan na ibinubuhos ngayon. Okay, yung ating kayang mga crops diyan, ano, yung mga ating mga itinanim, sana po ay naani na natin bago dumating to, no? Bagyo na yan. May balita po ako na may namumuo pa uling bagyo, no? Ay, so pagkatapos ni Christine ay talaga naman sobra, no? By the way, yan po palang mga baha na yan, no? Katulad yung baha sa buong kapuluan natin, ay paano kaya maiwasan yan? Sa laki po naman ng mga tawag dito ng ating budget sa flood control. So kaya napupunta yung mga budget na yan sa flood control, ano? Yan po ay taon-taon na yung flood control na yan, kasama palagi sa budget. Eh bakit hindi po na-control pa rin yung flood? Bakit? Ano? Papansin nyo nga pala, no? Dumadaan ako dito sa back roads, local ang tawag namin, local roads. Hindi po ako tumadaan sa mga highway. Kasi dito sa local roads, mas malapit. Hindi naman ma-traffic, pero ayos naman po.
Ito ang usually araw-araw kong dinadaanan pagpasok sa trabaho dito sa New York. Ano? Ito, maganda, no? Ito po, no? Sinashare ko lang po sa inyo mga aking mga viewers kung ano itong aking nakikita para ma-experience nyo rin naman kahit lang sa video, no? Ang magandang kapaligiran dito sa kung saan ako tumitira. Alright, so hanggang dito na lang po muli, ano? Sana may nag-enjoy kayo dito sa aking mga pinakitang magagandang kulay na tanawin, ano? During fall season. Alright, bye-bye!